Reverend Father Joselito Fernandez at Reverend Father Michael de la Serna. Muli po sa inyo at sa mga kasama po ninyo, welcome po sa aming Pasay Parish. At salamat sa pagbisita. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak, kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung kahapon po sa ating pagninilay ay sinabi natin na hindi natin dapat kalimutan ang pinakamahalagang utos, ang mahalin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Sapagkat hindi man natin magawa ang lahat, huwag nating kakalimutan ang pinakamahalaga sa lahat. Sapagkat kapag ganun ang nangyari, pwedeng maging kulang ang efforts natin, masayang lang. Baka matulad tayo sa mga Skriba at Pariseo na para kay Jesus, kulang ang pagsunod sa utos ng Diyos. Diba? Yun ang paalala niya sa atin. Kung ang pagsunod ninyo sa Diyos ay tulad lang ng pagsunod ng mga Skriba at Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya para sa Kanya, ang pagsunod nila ay kulang. Kasi nga, maaaring sinusunod nila ang maraming mga utos, pero yung pinakamahalagang utos, hindi nila sinusunod. Hindi nila talaga minamahal ang Diyos. Sapagkat kung talagang minahal nila ang Diyos, matatanggap nila si Jesus. Ngayon naman sa ating pagninilay, bibigyang diin natin ang pinakamahalagang aspeto ng panalangin. Pinakamahalaga in as much as dapat merong ganito ang ating panalangin. Sapagkat kung walang ganito, baka simba nga tayo ng simba, dasal nga tayo ng dasal, dalangin nga tayo ng dalangin, di naman nagiging kalugod-lugod sa Diyos ang ating mga panalangin. Sayang lang ang ating mga pananalangin. Sapagkat hindi porke nagdadasal tayo, nagdadasal na talaga tayo. Dahil may dasal na talagang kalugod-lugod sa ating Panginoong Jesus. Baka matulad tayo sa mga later on ay mapupunta ng impyerno, na bago mapunta ng impyerno ay magmamakaawa muna sa Panginoon. Panginoon, uminom po kami kasama kayo. Kumain po tayo. Panginoon, nagturo po kayo sa mga lansangan namin. In other words, Panginoon, naumunyon ako. Nagdasal ako, nagsimba ako. Nakinig ako sa mga aral mo. So hindi porke nagdasal at nagsimba, ayos na. Sapagkat may tunay na pagdarasal at pagsimba. At yun ay pagdarasal na kalugod-lugod sa Kanya. Yun po ang sa palagay ko makikita natin sa ating mabuting balita ngayon. Kasi dalawang tao ang nagpunta ng templo para manalangin. Yung Pariseo at yung Publikano. Maliwanag na sinabi dito nang umuwing kinalulugdan ng Diyos ay hindi sila pareho, kundi yung Publikano lang at hindi yung Pariseo. Sa makatuwid, sa dalawang nagdasal, isang dasal lang talaga ang naging kalugod-lugod din sa Diyos. Isang dasal lang talaga ang pinakinggan ng Diyos. Hindi ang dasal ng Pariseo, kundi ang dasal ng Publikano. Ang tanong, gusto ba nating matulad sa Pariseo? Dasal nga tayo ng dasal, pero ang dasal pala nating inuusal ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya matuto tayo sa kanyang pagkakamali at wag na natin itong ulitin. Narinig natin kung paano siya nagdasal. Inisa-isa niya ang mga mabuting ginawa niya na para bang ang lahat ng ito
ay utang na loob ng Diyos sa kanya. Ikinumpara pa niya ang kanyang sarili sa iba. Itinaas ang sarili, ibinaba ang iba. Sa makatuwid sa pananalangin niya, ang pinuri niya hindi ang Diyos kundi ang sarili niya. Sa madaling salita, mayabang siya. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa maraming mga sipi, pero magbigay tayo ng isa lang. Kawikaan 15:5 or Kawikaan 16:5. Ang sabi doon, kinamumuhian ng Diyos ang mga taong mayabang. Ito po ay kabaligtaran ng kinalulugdan. Pag sinabing kinalulugdan, kinatutuwaan, gustong marinig, gustong makita. Pero kapag kinamumuhian, ang ibig sabihin noon, kinaiinisan, nakasusura, ayaw marinig, ayaw makita. At ganoon ang panalangin ng isang taong mayabang. Batay sa ating karanasan, ayaw nating pinakikinggan ang mga taong mayabang. Nainis tayo. Na sa mga sinasabi niya, parang mas nagpapanting ang ating mga tenga. Maaring ganun ng Diyos. Hindi man ganun ka negatibo, sapagkat kahit mga mayabang ay minamahal pa rin naman niya. Kaya lang, hindi dinidinig ng Diyos ang panalangin nila. Sapagkat ang isang answered prayer ay po pwedeng makonsider na isang achievement, and any achievement para sa isang taong mayabang ay magbuboost pa ng kanyang pride. Hindi hayaan ng Diyos yun. Kaya maaring dinggin ng Diyos ang panalangin ng mayabang, pero hindi niya ito bibigyan ng katuparan. Maliwanag ang sabi niya, itataas ang mga nagpapakababa at ibababa ang mga nagpapakataas. Kaya kung kinakailangan na sa paraang hindi niya dinggin ang panalangin ng mayabang, gagawin niya. Mamasag lang ng Diyos ang yabang niya. Ito ang dahilan kung bakit kung sa palagay natin, pirmis na ang mga panalangin natin ay hindi dinidinig ng Diyos. Let us do some soul searching. Tingnan natin nang may pagpapakumbaba ang ating sarili. Baka mayabang na tayo. Baka mataas na ang tingin natin sa ating sarili. Baka mababa na ang tingin natin sa kapwa natin. Baka pinagmamayabang na natin sa Diyos ang mga kabutihang ginagawa natin. Baka nagdarasal lamang tayo talaga sa Diyos pero hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Baka mas nagtitiwala tayo sa ating sarili. Baka hindi na talaga tayo nagpapakumbaba sa harapan niya. Tingnan natin, sapagkat po pwedeng yun ang dahilan, yumayabang na tayo sa kaniyang harapan. Maliwanag po ang sabi ng Panginoon, itataas ang mga nagpapakumbaba. Maging mapagkumbaba po tayo sa ating mga pagdarasal. Maging maliwanag sa atin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Tayo'y mga makasalanan. Wala tayong maipagmamalaki sa Kanya. Lahat ng ating mga kabutihang ginagawa, kahit ang ating pagdarasal at pagsisimba, may kinalaman siya. May kinalaman siya kung bakit tayo nakapagbibigay. May kinalaman siya kung bakit tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. May kinalaman siya kung bakit tayo umiiwas sa tukso. May kinalaman siya kung bakit tayo nabubuhay. Maging maliwanag sa atin kung sino tayo sa kanyang harapan. At yun ang siyang maging disposisyon ng ating kalooban. Ano man ang pakay natin sa pananalangin, nagpupuri man tayo sa Kanya o humihingi ng ating mga pangailangan, magkaroon tayo ng kapakumbabaan. Kung minsan nga po, nakatutuwa tayo, pinagtatalunan kung minsan ang forma sa pagdarasal. Lansyang kinakailangan daw na nakaluhod, yung iba, pwede na yun nakatayo.
Sinasabing yung iba, dapat daw sayad ang mukha sa lupa. Yung iba naman, okay daw naman yung nakatangala. Kung minsan kahit sa pagdarasal ng panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Yesus, ang pagdarasal ng Ama namin, dapat daw nakalahad ang kamay, dapat daw ang tao, ang laiko, naka-praying position lang. Nakatutuwa o nakatatawa kung minsan sapagkat isa lang naman talaga ang pinakaporma ng pananalangin kalugod-lugod sa poong may kapal. Yun yung tinatawag ng posture of the heart. At ang posture of the heart is the one that really moves the heart of God. Yung posture of our heart na nagpapakumbaba sa kaniyang harapan. Ititingala niya ang mga yumuyuko sa kaniya. Itataas niya ang mga nagpapakababa sa kaniya. Itatayo niya ang mga lumuluhod sa kaniya. Not just physically, but spiritually. Kaya sana mga kapatid, sa ating mga pagdarasal, magkaroon tayo ng pusong mapagkumbaba. Yung pusong hindi nagdidikta. Yung pusong nagsisisi sa ating mga kasalanan. Yung pusong iniisip ang kapakanan ng iba, ipinagdarasal ang iba. Yung pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya niya. Ang Diyos ang siyang may likha ng sanlibutan, pero nilikha niya ito mula sa kawalan. Kaya hindi ka labisang isipin at sabihin na mula sa ating kawalan o kapakumbabaan, lilikha siya ng mga dakilang bagay sa ating buhay. Ito po sana ang biyaya na ating ipagdasal bago tayo magdasal. And since our heart, sabi nga sa Biblia, is deceitful above all else, above all things, hilingin natin ang tulong ng Espiritu Santo na siyang mas mag-examine ng puso natin sapagkat kasi nga mapanlilang kuminsan ng puso natin, hindi tayo maging very honest. Ano yung laman yan? Baka may yabang talaga yan. Baka may galit talaga yan. Baka may pusong nagdidikta talaga yan. Baka may pusong hindi nagpapasalamat talaga yan. Hilingin natin ang tulong ng Espiritu Santo na examine niya ang puso natin para sa at ito'y ipakita sa atin. At bago tayo tuluyang manalangin, ihingi natin ito ng kapatawaran sa Panginoon natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sako ko Alam kong sa Kanyang panahon, sa Kanyang paraan. Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Basta magtitiwala ako. ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y sa maglilingkod, Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon. Tama nga ang salita mo. Hindi namin alam kung papaano manalangin. Subalit ang puso namin ay humihiling nagmamakaawa. Tulungan mo kami
ng panalangin kalugod-lugod sa iyo. Tulungan mo kaming maisabuhay, magawa ito ng bukal sa aming puso. Tulungan mo po kaming magkaroon ng pusong mapagkumbaba, nagsisisi sa pagkakasala, hindi nagdidikta, nananalangin para sa iba, at binibigyan ka ng kalayaan para sagutin ang aming mga kahilingan. Mayroong magandang mangyayari kung lalapit ka kay Jesus nang may kapakumbabaan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Dinidinig ng Diyos ang panalangin ng may mababang loob kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sumasamo kami sa'yo para patinyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Buhay namin nakalaan, sundin ang iyong kalooban. Lugod naming paglingkuran, layunin ang kaharian. Dinggin ang aming dalangin, yaring alay ay tanggapin. Lahat kami pagpalain at kandungin sa iyong piling. Sumasamo kami sa'yo para patinyaring
sa iyo ialay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyo ialay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Walang hanggan, tunay kang Panginoon, na malas ko sa Kalbaryo. Buhay man inalay mo, O Kristo, upang magligtas ng tao. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal
Manalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa'yo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pag-asaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimpot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig, kaisa ni Leon naming Papa, at ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kabiyak ng kaniyang puso, kaisa ng mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Tanggapin natin siya ng may mababang kalooban. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawan na nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagkasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalaala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na gandahang loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa pana ni Kristo ay tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat.
at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Muli po, nagpapasalamat tayo sa mga galing ng Cavite mula sa Mary Mother of the Savior Quasay Parish sa pangunguna nila Father Joselito at Father Michael. Salamat po sa pagbisita dito sa amin. Palakpakan po natin sila. Thank you po. Salamat din po sa inyong lahat sa mga tulong ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Pagkatapos po nito, kung sino man ang gustong mangumpisal, nandun po ako mamaya sa likod. Salamat po. Huwag muna po tayong papalakpak pagkatapos ng misa. Salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasamang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Iniaalay ang pag-ibig na walang hanggan. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang siramis. Pagsintang sa dalinis sa iyo